Ay, magandang hapon po sa inyong lahat at Miyerkules. Uy, grabe naman yan. It's July, the 1st of July. So yung po mga born on the first day of July, magandang hapon sa inyo at welcome sa second half of 2026. Ito po ang inyong weekly kwentuhan, ang kaisa-isang programa sa buong Asia na nagbibigay ng tinig sa mga taong may kapansanan, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi po sa buong mundo. At alam po ninyo, ang kalusugan ay hindi lang pang Pilipinas, pang buong mundo ito. Kaya binabati po natin ang lahat ng mga may kapansanan sa buong Pilipinas at sa buong mundo na nagmamahal, at lalo na po yung mga nagmamahal sa mga taong may kapansanan. Ngayon din po ang pagsisimula ng National Disability Rights Month. Kung sa NCDA po ay National Disability Rights Week lang, dito po sa amin ni Dr. Juan at ni Art at ng buong inklinasyon, dinideklara na namin yung National Disability Rights Month. Kasi ang nangyayari po ay isang linggo lang. Lahat ng mga departamento sa executive, lahat may activities, kaya hindi maintindihan ni person with disability kung saan siya pupunta. Parang trumpong hilong talilong ang mga tao, kasi lahat may gustong patunayan. Kaya nakakatuwa naman yon on the positive side, no? Na lahat ay gustong gumawa ng mabuti para sa sektor, at gusto rin niya ni Ate Ana na naririnig nyo sa background. So, magandang hapon po. At syempre, dahil narinig nyo si First Lady Ana, First Lady ng bahay ng ating co-host, ito ho ang ating co-host ngayon, si Mr. Encyclopedia ng Inklinasyon, Mr. Art Letim. Good afternoon, Art. Good afternoon, Papa DJ. Good afternoon sa lahat ng mga nakikinig at ating mga supporter ng Inklinasyon. At sabi ko, dineklara natin na itong July hindi lang National Disability Rights Month, no? Yes, para lahat ng mga departamento may isang buwan na magpakitang gilas kung anong ginagawa nila sa persons with disabilities. Tama. Hopefully marinig tayo ni Director Glenda Relova na sa Inklinasyon, hindi lang National Disability Rights Week, National Disability Rights Month. Sabi ni Dr. Juan, hindi daw ganun. Ni Dr. JP, no? Kung daw nagtatama ba, Papa Art? Yes. Sabi ni Dr. JP, hindi lang daw National Disability Rights Month. Ang gusto ni Dr. JP, every day is National Disability Rights Day. And in fact, every day is National Rights Week, especially to those disadvantaged sector of our society, di ba? Kaya, kumusta na, Papa Art? Eto, mabuti naman at medyo napasabak nga tayo dito sa pagbiyahe kanina. Pero okay na. Kaysa nung last time kasi nag-birthday ang nanay ko nga. Belated happy birthday sa nanay ko nung Friday, June 26. 88 na siya ngayon. Wow, kaya Doktor, nakakaingit. Sana abutin natin yun. Walang maintenance ha, mother ko. Walang maintenance. Very sharp pa. Pero, yung kayang nandyan sa EDSA ngayon, yung kayo may maintenance, kahapon pa sila nagsisisigaw dyan ha? Oo, mukhang yung nakolekta ng isang tao dyan, ang miyembro nila, ayaw pang ipamahagi at ginugutom yata yung mga nandyan sa EDSA, kaya kumukonti sila no ha? Pero alam mo, in fairness sa Iglesia ni Cristo isa siya sa mga religious groups na nag-aalaga ng kanyang membrong may disability. Maganda ang programa ng Iglesia ni Cristo sa mga persons with disability. So, isang araw dapat ma-feature natin yan sa Inklinasyon. Tulad ng gagawin natin ngayon sa Art na pagbibigay halaga sa kalusugan, syempre alam natin na ang kalusugan ay karapatan hindi lang ng Pilipino, kundi lalo na ng Pilipinong may kapansanan. Kaya ngayong hapon, bubusugin tayo ng isang magandang usapan, proactive conversation ng ating isang mahusay at authority sa subject na ito, na ipapakilala po ni Mr. Art Letim. Go ahead, Mr. Art Letim. Yes, salamat Mr. Ronel Del Rio, ang aking matalik na kaibigan. Correction. Teka muna, correction muna. Medyo magyayabang ako kay Dr. Ronel Del Rio. Yeah!
So nga pala, Congratulations. I'm sorry. Correction. Go ahead. Tama, PhD na siya kasi Doc eh. Puro hangin ang dala. Congrats. Anyway, Go ahead. Okay, papakilala natin ang isa po natin panauhing pandangan sa araw na ito upang talakayin ang ating kalusugan at na isang karapatan at hindi pribilehiyo. Tayo po ay very proud na ipakilala si Dr. Juan Antonio Perez. Isa po siyang medical doctor at master in public health. Tapos siya rin po ay board member ng Medical Action Group na mamaya itatalakayin natin ano ba yung Medical Action Group na yan. And former Undersecretary ng Population and Development at kasama rin po siya, apart siya ng Universal Healthcare Collective. So pinakikilala po natin si Dr. Juan Antonio Perez. Doc, magandang hapon. Magandang hapon, Art. Magandang hapon, Ronel, at sa lahat ng nakikinig sa Inclination. Yes, sir. Nga pala, ang tawag nga pala sa kanya ay Doc GP, Jeepy. Yes. GP. So yun, ang ganda na nickname, Doc GP. Gandang hapon po. Back to you, DJ. Thank you very much, Dr. GP. Tama po ba? Parang general practitioner, parang ganyan. JP talaga ang Oo pangalan nga ko. ho, JP po eh. Oh, Kaya parang, lang mga waray ang mga kamag-anak ko. anyway po, kung ano man yon, importante ang kausap namin ngayon ay isang lehitimong advocate ng better public health. When we say better public health, it connects with those who cannot speak for themselves, no? Yung mga indirect beneficiaries, no? Of course, yun ang inaalagaan because siyempre, kami yung walang pambayad eh. Kami yung umaasa sa sa buwis ng tao na dapat i-manage ng ayos ng gobyerno. Correct po ba yan, Doc? Yes, alam mo, tamang-tama yung sinabi mo na kailangan may magsalita para dun sa parang walang boses sa paggawa ng patakaran, mga batas Apo. ng bansa. Apo. Na madalas ang naririnig lang natin, syempre, yung mga nahalal na nagre-represent ng sarili nilang interes, kung minsan yung naghalal sa kanila ay hindi naririnig. Kasi naiboto na, sir. Mga mahirap, persons with disabilities, yung mga informal sector. Right. Sir, ano po itong Medical Action Group? Well, ang Medical Action Group po ay binuo noong November 1982. Opo. Ito yung panahon na kasagsagan ng martial law. Si Mamita Pardo de Tavera. Yes. DSWD Secretary. Yes, dating DSWD Secretary panahon ni Cory ay isa sa nagbunsod nito kasama si Senator Jokno, JBL Reyes, Dr. Alice De La Paz at iba pang mga medical personalities. Ginawa ito para magbigay ng serbisyo sa Yes, mga political prisoners, human rights violations nung panahon yon. Naging patuloy ang gawain ng Medical Action Group beyond panahon ng martial law dahil sinusulong ang ideya ng karapatang pantao ng mamamayan, lalo na yung karapatan para sa kalusugan. Yun. Kaya kampanya para sa kontra sa torture, Tama. kampanya sa mental health, kampanya sa universal healthcare para sa lahat. Yan ang mga kampanyang tinutulungan ng Medical Action Group. But for this afternoon, we're gonna talk about the health program of the Philippines. No? Nagsimula sa Yes. Medicare, di ba? Medicare, tapos National Health Program ngayon, di ba? Ngayon, we're trying to parang travail the path of universal healthcare, no? Dahil sa mga batas na meron tayo ngayon. Kumusta po sa inyong pag-assess? Kayo po na may isa sa otoridad pagdating dyan. Kumusta po ang pagbibigay ng investment ng gobyerno pagdating po sa kalusugan ng kanyang bayan, sir? Alam mo, Ronel and Art, nagsimula talaga, sabi mo, sa Medicare Commission, Medical Care Commission, noong 1969, ang health insurance sa Pilipinas. Yes, sir. Kaya lang nung panahong yon, 1969 hanggang 1990s, ito'y health insurance para lamang sa mga nagbabayad
na SSS at GSIS member. Okay. Merong pananaw na mabigyan din ng health insurance ang mahirap, pero ang nagawa lang ng Medicare ay yung para muna sa nagbabayad. Pagdating ng 1995, minabuti ng DOH, pangunguna ni Secretary Flavier at iba pang mga public health Advocates. experts na kausapin ng Kongreso para magkaroon ng National Health Insurance Program. Aha. Kaya nabuo po yung PhilHealth noong 1995. February 14, 1995. Yes, at ang Oh. target noon, by Oh. 2010, meron ng health insurance ang lahat ng Pilipino, pati mahirap. Gawa ng Universal Health Act. Ano po? Tama Hindi ba? pa tinatawag Hindi pa. na universal healthcare noon. Ano pa ho Tawag ang... lang Okay. social Yung ano, health di po ba, Doc? insurance, national Yung- health insurance. Yes, Art. Diba yun, Doc, yung Republic Act 10202? Yan po ba yun? National Health Insurance Act? Hindi ko maalala yung number, pero tama si Ronel, February 14, 1995 yan. Yes po. Yes po. Pinirmahan ni Yes, President so- Ramos. Okay. Ngayon, dito po sa ngayong pangkasalukuyan ay nakikita natin nung sa bahagi naman po ng sektor, ano po, talaga ang hirap ng aming kalagayan manghingi ng aming mga health needs, no. Halimbawa ay yung aming gamot, lalo na po yung mga kapatid namin with intellectual disability at yung mga iba pa hong kauring kapansanan, napakamahal ng gamot, ang mahal ng gadgets, at kung kani-kanino po kami lumalapit na politiko. Salamat po naman nung 2013, as far as if correct me if I'm wrong, Doctor, mas alam niyo po ito, kami po ay sinimulang tawagin ng PhilHealth para i-introduce yung tinatawag na package rates, ano ho, yung mga Z-Morph packages, no? Tama ho ba, Doc, na ang sistema nitong PhilHealth para daw magpantay-pantay yung case rates ang kanilang ginagamit. Ibig sabihin, sa bawat serbisyo may pare-parehong charge na binibigay si PhilHealth regardless kung nagbabayad ka o covered ka nitong National Health Insurance Law. Tama ho ba yon? Is that the proper perspective on the issue, sir? Yes, tama. Alam mo, Ronel, bago ka Po. makakuha ng benepisyo sa PhilHealth, Aba. kailangan maging miyembro. Yes, sir. Kaya nung 2011, 2012, si Secretary Ona yon, Yes po. ginawa niya yung kalusugang pangkalahatan Mm-mm. at in-enroll niya agad ang 4 na milyong may hirap na Pilipino na nasa loob ng National Household Targeting System ng DSWD. Yun yung pinakamalaking bilang na na-enroll na mahirap na Pilipino. Mhm. May mga batas na sumunod na sinama ang persons with disabilities na i-cover ng kalusugang pagkalahatan. Later on, sinama ang mga senior. So, unti-unting dinadagdag ang na mga miyembro, yung mahirap, yung persons with disabilities, and senior citizens. Pero ito'y depende sa pondong ibinibigay ng gobyerno. Kaya nagkaroon ng sariling pondo ang PhilHealth para bayaran ang taunang premium, no? Nung mga persons with disabilities, mahirap, senior, dahil wala silang kakayahang magbayad. Kaya Okay. yung ang tawag dito ay indirect contributor. Mm-mm. Dahil hindi diretso ang contribution mo dinadaan sa sin taxes, no? Siyempre, lahat naman, at saka to some extent yung EVAT. So to some extent, kahit ikaw ay mahirap, kahit ikaw ay person with disability o senior, nagbabayad ka rin pag nagbayad ka ng tax. Oo, bumili ka nga lang ng sabon, indirect sir. ang tawag Oo. sa'yo. Hindi ka diretso nagbibigay sa PhilHealth. Bumili ka Yun ang nga ibig lang sabihin. Bumili ka nga lang ng sabon, bumili ka ng kahit ano, may buwis Nagbayad yun, di ka. ba? Oo, sabi nga ni Ernie Pati Maceda. mahirap, Pati Oo, mahirap. Sabi ni Lahat Ernie ng Maceda, managinip ka lang, may tax na rin eh. Baka. Okay. Ngayon, Anyway, yung kalahati ng populasyon, yung may trabaho,
Apo. sa gobyerno o sa pribading sektor, ang tawag sa kanila direct Direct. contributor. Okay. Dahil kinukuha sa kanilang sweldo, sa kanilang payroll. So direksyong pumupunta ang kanilang kontribusyon sa PhilHealth. Opo. Meron ding informal sector, self-employed, kasama ng mga doktor. Lahat yan, nag-enroll ng sarili nila. At nagbabayad din ng premium. Yun ang informal sector. So halimbawa, Yun ang Doc, informal. sa kaso po namin, yung mga masahista namin bulag, yan ay kasali sa informal sectors. Ano ha? Yes. Oh, Pwede, kasi- pwede silang magbayad ng sariling batay sa kanilang income. Hanggang ngayon po, marami pa rin nung masahista. Kasambahay din pala. Ronald. Kasambahay, correct po. Marami po kasi mga masahistang bulag na sila nagbabayad ng kanilang health contribution, ano? Yes. Okay. Doc, papabalik po natin, puntahan natin yung myth of the show, which is yung inyong contention dito sa proposal ng gobyerno o ng isang miyembro ng Executive Secretary Ralph Recto tungkol dito sa pag-alis ng paggamit ng 60 billion na ibinalik ng PhilHealth o ibinalik sa PhilHealth matapos nilang kunin illegally, sabi ng Supreme Court noong 2025 yata, first quarter, pero nung 2024 kinuha yun. last quarter ng 2024 na ibalik ng third quarter ng 2025. Tama po ba? Hindi, Doc? nabalik lang ngayong taon. Ngayong taon lang. Okay. So halos isang taon na wala sa 60 billion Mahigit na isang taon na nasa Oh. Department of Finance yung pera. Nasa At ginamit sa nasa mga ibang treasury. proyekto, pati flood control. Okay. Na the very controversial flood control. Sinasabi nung tulad na ninyong advocate na kung hindi nagalaw yung sa 60 billion, dapat na i-translate na yon sa maraming serbisyo sa mahihirap. Tama po ba yan? Yes, actually 89 billion, 89.9 billion Oo. ang gustong kunin ng Department of Finance. Oo. Pero ang nailipat lang 60 billion. Okay. Sige, we will dig deeper into that. We'll focus the remaining of the program on that issues, on those issues. In the meantime, public service announcement muna galing kay JM. Lumabas sa TV screen. Text, public service announcement, kasama ang makulay na logo ng Inclinasyon, kasama caption para sa bingi. Ang Inclinasyon ay isang online platform para sa pag-aadvokasya ng karapatan ng mga taong may kapansanan. Ipinakita, partner logo at caption para sa bingi. Nagsimula ito noong June 2020 sa kasagsagan ng pandemic sa tulong ng Philippine Coalition on the UN Convention on the Rights of Persons with Disability, INET Philippines, CISO Channel, Dorfel Foundation, kasama ang ibang mga disability rights advocates. Pinapakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Layunin ng Inclinasyon ay magbigay ng boses sa mga organizations of persons with disability or taong may kapansanan upang mapalawak ang informasyon at kaalaman ng publiko tungkol sa disability at inclusion. Ipinapakita, hinihikayat ang lahat na makisa at sumuporta habang nagtataas ng bandera. Kaya iniimbitahan namin ang mga taong may kapansanan, mga organisasyon o anumang opisina na sumali at makiisa sa Inclinasyon. Lumabas, caption para sa bingi. Maaari ninyong ibahagi ang inyong mga kwento, programa or advokasya upang mas mapalakas pa ang boses ng mga taong may kapansanan. Napakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Sama-sama nating itaguyod ang mas inklusibong lipunan. Pinapakita, makulay na logo ng Inclinasyon. Dahil sa Inclinasyon, laging may inklusyon. Inclinasyon, inklusyon, now na. Kumupas sa itim. Okay, balik po tayo sa ating inklinasyon at sa mga pagpapalalim po natin dito sa magandang advokasiyang ito ng Social Watch Philippines kasama po ang Medical Action Group. Doc, yung sa pag-aaral ho ba ninyo nung mawala yung 60 billion o 89 billion na kinuha sa PhilHealth, bakit ho ang sinasabi ni PhilHealth, dumami pa raw po yung serbisyo na nai-launch nila at hindi naman ganun naka-apekto yung pagkakakuha ng 60 billion po sa kanila. What's your reaction on that po? Yes, ganito yung nangyayari kasi sa PhilHealth.
Mhm. Ang hanggang 2022 ay dahil sa Universal Healthcare Law na pinasa noong 2019, Aha. pinayagan ng PhilHealth magtaas ng premium. Mhm. Kaya tumaas ang premium noong mga unang taon noong 2020 at 2021 at lumaki ang koleksyon ng PhilHealth galing sa direct contributor. Opo. Ngayon, ang gamit ng para naman sa indirect, meron ding tinaya sila na premium para sa indirect, yung 6,000 per indirect member per year. Mhm. At yun ang kinokolekta ng gobyerno through sin taxes at nilalagay sa pera ng PhilHealth. So hanggang 2022, merong pondong pumasok sa PhilHealth at kahit nung panahon yun nga lang ay panahon ng COVID. Mhm. So nung panahon ng COVID, maraming ginastos sa labas ng PhilHealth ang gobyerno para sa kalusugan. Hindi ganun kalaki ang paggamit ng PhilHealth. Mhm. So nakita ng gobyerno, may naipong pera sa PhilHealth dahil dun sa pondong binibigay. Pero nung simula nung 22, tumaas na naman ang gastusin ng PhilHealth dahil yung mahirap magamit na ng benepisyo, ganun din yung mga Nagbabayad. Oo, lumaki ng lumaki ang pondo na ginagastos ng PhilHealth. At, Siguro siguro ipaliwanag din natin, Doc, na itong pagpupuhunan sa kalusugan, ito ay parang ito ay parang nagpapalaki ka ng pondo kasi hindi mo pwedeng i-predict na baka si Ronel magkakasakit bukas o ayaw natin yun kung sakali, di ba? Kung tutusin nga, dapat hindi tayo makagamit ng benefisyong yan kaya di bali ng iba, wag na lang tayo, di ba? Pero ang tungkulin ng gobyerno ay palakihin ito ng palakihin. Kaya yung sinasabi na kaya kinuha sa PhilHealth dahil excess fund, hindi yun tamang pagtingin. Tama po ba yan? Yes. Okay. Tama, kasi ang Pero PhilHealth, DJ, Sige, Art. tanong ko lang, ilang Yes. porsyento ba kinukuha doon sa syntax para mapunta sa PhilHealth, Doc? ang naalala ko parang 50% ang napupunta, ang kinukuha sa sin taxes. Meron din mga excise tax yan na pupunta sa mga tobacco farmer at iba pa. So, Okay po. Okay. umaabot yan ng mga 70 to 80 billion pesos taon-taon. At yun yung nilalaan para sa Indirect. indirect member. Ayun. Okay. Ngayon, tama Yung rin maganda- si Ronel Mm. na ang PhilHealth, ang trabaho niya, maggawa ng mga packages ng Condition. benefits. Katulad ng outpatient care benefit package. Yun yung may konsultasyon ka, makakapagpa-testing ka sa laboratorio, at merong gamot na available para sa mga nagpupunta sa mga accredited na clinic ng PhilHealth. Mm. Kung gumawa ng package ang PhilHealth na sa ngayon ay umaabot ng 1,700 pesos kada membro. Mm. Dati 500 lang yun, pero nung Yan yung may capitation. ipon sila, pinalaki pa nila. Pero hindi pa ito nagagamit nung karamihan ng indirect member dahil hindi naman nag-i-invest ang local government sa Correct. pag-improve ng primary care. Mhm. So, nandyan ang benepisyong pwedeng gamitin pero hindi pa umaabot sa lahat. Oo. Pero Doc sa province of Batangas, example lang, meron Yeah. kaming 12 o ngayon maglalabing 3 ng district hospitals At Yeah. at ang bumubuhay doon sa district hospitals na yon, bukod sa pondo ng Batangas, ay yung nakukuhang contribution galing sa share galing sa PhilHealth. Yes, No? tama ka. Oh, Alam mo, oo. At hindi lang yung sir, pati yung mga rural health units ngayon, malaki na ring porsyento ang operation expenses, ang supplies galing na rin sa pondo ng PhilHealth. Yes, pero ang kailangan din mag-invest ang local government para sa pag-improve ng hospital. na Correct, facilities po. At saka ang mga mayor naman para mag-improve ng kanilang clinical services sa pamamagitan ng pagdagdag ng doktor. Madalas kasi wala yung doktor o kaya walang gamot na available sa rural health unit. Yun sana ang investment na gagawin nila.
Sa ngayon kasi, dahil ang PhilHealth mulat simula pa ay nagbibigay ng benepisyo sa pamamagitan ng hospital benefits. So karamihan ng ginagastos ng PhilHealth napupunta sa ospital. Sa ngayon, 92% ng gastos ng PhilHealth napupunta 85% sa ospital at 7% sa dialysis. Ang primary care na kung saan karamihan ng Pilipino nagpapatingin ay hindi pa ganun kaganda. Kaya yun ang kailangan tutukan pa ng PhilHealth at dun sana mapunta ang pera ng PhilHealth. Kaya lang, dahil kinuha yung 89 billion at nailipat ang 60 billion, hindi i-roll out ng husto ng PhilHealth ito. Kaya tumulog kami sa Supreme Court. Sabi namin, ang pagbawas ng pondo ng PhilHealth ay makakapagpigil ng enjoyment ng health benefit ng mga Pilipino. No? Kahit galing ito sa pondo sa reserba o anuman. Pero Doc, without... Court nagsabi na tama yun. Doon, na pagbawasan mo yung pera ng PhilHealth, makaka-apekto yun sa health human rights. Yung access to affordable. Yung affordable, mahalaga. Dahil yun ang role ng PhilHealth para mapababa yung financial risk. Yung cost. Financial cost. At saka, accessible. Ngayon pagdating sa accessible, mahalaga riyan ang DOH at local government. Para yung serbisyo nasa bawat bayan, nasa bawat syudad. Barangay. Correct. Doc, pero ibig ko sabihin, records will show na noong kasalukuyang nasa treasury, yung 60 billion, dumami ang kung kailan kinuha yung 60 billion, dumami yung mga services na inalok ni PhilHealth. Ano yun? Dahil ba na nagising na sila na dapat pala ni-utilize yun at pinapalaki pa? O kasi yung sa panahon, Doc, na yung sa panahon na wala yung 60 billion ang dami na ngayong packages, ang dami, lumawak na yun, may mga outpatient reimbursements na rin tayo ngayon. Paano po yun, Doc? Yes, actually maraming benepisyong nilabas ang PhilHealth. Under pressure kasi sila na magpatuloy dahil lagi silang tinatanong sa Senado, ba't may ganito, ba't maliit lang ang benefit na binibigay. Ang problema po sa sistemang yan, ang PhilHealth handang magbayad. Pero ang mga pasyente ba ay nakakakuha ng serbisyong dapat bayaran ng PhilHealth? Ibig kong sabihin, ang mga serbisyong binabayaran ng PhilHealth naiipon doon sa mga medical center, sa mga high-end na hospital. Kaya ngayon, makikita mo punong-puno ang mga hospital. Pumipila ang mga tao sa labas ng emergency room para ma-admit. Dahil kulang ang kama sa gobyerno para ma-accommodate ito. Tapos, yung mga health center na sanang makakatulong sa pagbawas ng tao sa ospital ay hindi natutuloy ng maayos itong primary care na sa ngayon ang tawag ay yakap at gamot. Makikita natin parang sa syudad lang nakikita yung serbisyo to. Tama ho. Halimbawa dito nakikita sa rural area. Halimbawa dito sa Batangas, sir, concrete example, hindi ko alam kung gusto ni Art ibigay sa Kalamba, but dito sa Batangas, parang yung accredited ng yakap, parang ilang ospital pa lang, pero yung mga packages na sinasabi na para ma-avail ng persons with disabilities, 4 na ospital lang sa ngayon ang pwede mong puntahan, para ma-avail mo yung sinasabi nilang mga packages. Kasi kung hindi nila accredited hospital, hindi nila accredited pharmacy, hindi nila accredited doctor, hindi mo rin ma-avail po yung serbisyo. Di ba ho? Ganun po yun ngayon. So, tsaka DJ, dito sa Kalamba din naman, ang nakita ko magandang ginagawa ng City Health Office namin, lahat ng mga tao doon, di ba, kasi pag ikaw miyembro ng yakap, kailangan miyembro ka ng PhilHealth para ma-avail mo yung yakap. Pero ngayon ang ginagawa ng gobyerno ng Kalamba, kahit mahirap ka, kahit hindi ka miyembro, nire-register nila yung City Health. So may mga laboratories din libre, kaya lang limited nga lang. Yung mga accredited hospital. Limited pa sa ngayon. Oo, limited pa. Pero ang gusto ko itanong kasi kay Dr. GP,
Doc GP, yung gusto malaman ng mga, lalo na sa babae, mga grassroots, ano po ba yung pagkakaiba o pakiliwanag lang po yung primary care at saka universal health care? Kasi talagang hindi nila maintindihan at lalo pa natatakot dahil nga dun sa capitation na 1.7 at yung mga co-payment na sinasabi ng mga accredited clinic, 1.7, one time pag naubos na yun, magbabayad na sa susunod na check-up o laboratory. So yun po ang hinahanap na tanong, sagot na pwede po nating may paliwanag, Doc GP. Yes. Una, ang Universal Healthcare Act ay pumasa noong 2019. Ang pinakamalaking pagbabago riyan ay lahat ng Pilipino ngayon ay miyembro na ng PhilHealth. No? Hindi ka na kailangan, kung mahirap ka, kung person with disability, senior citizen, o even yung mga hindi makabayad ng premium, sasagutin yan ng gobyerno through indirect contributions. Yun ang kontrata ng gobyerno through Universal Healthcare Act. Sasagutin niya ang mahirap, ang mga taong may kapansanan, at ang senior citizens. Ngayon, kung makikita mo, ang nangyayari ay ang mga senior citizen natin, persons with disability, ay napipilitang magpunta sa ilang serbisyo na available lang sa mga syudad. Accredited. Oo. Minsan malayo sa kanila. At yung mga ibang provincial hospital, hindi ganun kaganda ang serbisyo pa. Dahil hindi nag-i-invest ng gusto yan. Ang PhilHealth naman ay handang magbayad kung available ang serbisyo. Kaya yung City Health ng Calamba, maganda yan na nag-invest siya para magkaroon ng laboratorio at gamutan. Yun po, kasi po, nung naalala ko 2022, kinausap po namin si Mayor para magkaroon ng integration ng Universal Healthcare at nilagyan nila ng pondo. May tuko Yes. Ang pondo. siguro, Kaya pero kasi gusto rin ng tuko ng binanggit ka, PhilHealth. limitado. May Yes po, limitasyon yes po. yung Yes, laboratorio, yes. may limitasyon yung gamot. Ito sana ang pwedeng area for investment ng both PhilHealth at local government. Kung anong mga laboratoryong kailangan, sana madagdagan pa. Pero dahil sa kakulangan sa pondo, hindi ma-expand ng PhilHealth. Nirarasyon ang mga laboratory at mga gamot. 81 lang na gamot ang available na maraming mga iba katulad ng mental health, gamot sa mental health. Yes po. Yes, Yes. po. Hindi oo, available. mahal yan. No? At yun pa naman yung mga mahal. So nawawalan ng oportunidad ang PhilHealth na palawakin ang primary care services na nasa klinika, na katabi ang laboratorio at yung parmasya sa bawat bayan. Hindi siya hospital. Ito yung mga clinic-based services. Ngayon, nirarasyon pa lang ng PhilHealth yan. Hindi niya mapalaki ang serbisyo dahil sa limitasyon sa pondo. At ito po yung rason kung bakit yung grupo ninyo ay nag-anticipate, no, na pag natuloy itong sinasabi na proposal na executive na mas didagdagan sa direct benefits, mas malulugi si indirect benefit. O nga, ganito ang mga 3 weeks ago, Apo. si Executive Secretary Recto, Yes, sir. pagkatapos nung nangyari doon sa Supreme nag-viral na Marvin Sulit na namatay sa Manila Doctors Hospital at Correct. walang naibigay ang PhilHealth. No? Sabi niya, dapat mas malaki ang ibibigay kung ikaw ay nagbibigay ng direct payment. No? Hindi niya sinabi, pero yung kalahati nun ay siyempre, babayaran mo ng malaki yung nagbabayad ng diretso, yung indirect, kukunin mo sa gobyerno. binibigay ng may bayad. Yung binibigay ng yes. gobyerno sa indirect, yun lang ang bibigay sa indirect. Alam niyo yung siguro yung may slide ako riyan, Sige ho, please maganda yung PowerPoint mo Oo, sige. Yes. Please. Makikita mo, pwedeng forward mo. Slide 6, JM. Pakitaas pa muna. Taas pa. Sige po daw. Yan.
Tinitinan po yung mga slides. Sige. Okay. Ibaba, ayan, ito. Mula nung 2019 hanggang 2022 at 2023, buong-buong binibigay ang sin taxes Sa sa mga PhilHealth. indirect member. Kaya makikita mo 67 billion, 71 billion, 80 Okay. billion. Okay. Pagdating ng 2023, ang inapprove, dahil ito ay budget pa nung nakarang yung bago kay Marcos, Mm-mm. ay 79 billion. Apo. Pero ang binigay sa 79 billion, 51 billion lang. Mm. Tapos, ang nangyari kasi, pinalaki nila yung MAIFIP, Medical Assistance for Indigent and Finance. So parang nililipat yung pondo mula PhilHealth doon sa DOH sa MAIFIP program. Kaya ang nangyari, Doc, naipit ang mga mahihirap lalo dyan sa MAIFIP na yan. Kasi sa halip na diretso ibigay sa PhilHealth. DOH o sa PhilHealth, kinuha pa kasi gusto nila dumaan sa politiko muna, di ba? Yes, Ito ganun yung kasi mga MAIFIP. GL, ano? Ito Yan yung may GL. guarantee letter. Yes, Yes, GL. Yan yun. Pagdating ng 24, umaba pa, kalahati na lang binigay sa PhilHealth para sa indirect, 40 billion na lang. At ang napunta sa MAIFIP, 58 billion. Makikita mo, nililipat talaga doon sa politically oriented na programa ang pera. At ang pinakamasahol, noong 2025, last year, walang binigay na pondo sa PhilHealth. After kunin yung 60 billion, wala pang binigay na budget. Mhm. Kaya ang Yeah. sitwasyon ngayon ng PhilHealth ay mauubos na yung reserba nila. Magkano po ang reserve ng PhilHealth ngayon as of May halimbawa 2026? Tingnan More or natin. less. Ang reserve ng PhilHealth ayon sa isang pag-aaral ng PIDS Yes po, PIDS. ay 200 billion na lang. Mm. Ngayon, punta tayo sa sunod na slide. Sige Tingnan po. natin. Yes. Itong Mayo ng 2026, siyempre 2026 budget ang ginagamit natin. Ang binigay ng gobyerno na galing sa Sintax at iba pa ay 69 billion. Mhm. Ngayon, present ni President Mercado ng PhilHealth na as of May 2026, ubus na yung 69 billion. Mm. Actually, ang naibigay na ng PhilHealth, 91.3 billion. Oh. So ano na ha? Sobra na ng 30 plus billion, sir. Yes. Mm. At kinuha nila ito galing sa contribution ng direct. Mm-mm. Kasi under universal healthcare, maghahalo yung pera ng direct at indirect. Yes, Lahat correct. tayo, nakikipagkapwa-tao, Mm-mm. yung may kaya, nagbibigay para mabigyan ng tulong yung Walang masyadong kaya. Bayad. Mm-mm. So yun ang tunay na pagkakapit-bisig. Yes po. Ngayon, kung masunod si ES Recto, Oo. wala nang pera sa PhilHealth ngayon para sa indirect. Ang may iwan na lang pera, yung pera para sa direct contributor. Na ang sinasabi ninyo, pag wala lang pera para sa indirect contributor, wala na ring maitutulong si PhilHealth sa indirect beneficiaries. Ganun po. Yes, ang mangyayari, aasa na lang ang indirect doon sa MAIFIP o kaya doon sa local hospital o DOH hospitals na pwedeng magbigay ng serbisyo. Parang ang mangyayari, dalawang klaseng sistema ng pagkalusugan. Yung may kaya, nagbabayad doon sa mga pribadong ospital na sinasagot ng PhilHealth. Ngayon, ang PhilHealth, hindi na kung mangyaring maubos na talaga yung pera at ganun na nga, naubos na yung pera para sa indirect, hindi siya makakapagbayad doon sa indirect. Kasi para lang sa nagbibigay ng diretso yung pera nila. So, mapipilitan ang mahirap, ang taong may kapansanan, at saka senior citizen na magpunta sa government hospital. Doc, may nagtatanong sa akin dito, ano daw ba yung maifit? Ano daw ibig sabihin at para saan daw ito? Gusto ipaliwanag yun daw po maigi sa ating taga-subaybay, nag-text po eh. Yeah, ang MAIFIP, Medical Assistance for Indigent and Financially Incapable
patients. Dati, bago mag 2023, ito ang tawag lang dito ay medical assistance for indigent. So yung indigent na walang trabaho, tao may kapansanan, senior citizen na hindi nakapag-contribute, sila ang may access sa pondong ito. Ang ginawa ng gobyerno noong 2023, sinama yung tinatawag na financially incapable. Wala po ito sa batas at malabo ang definition. Ang financially incapable, ito yung may contribution pero pagdating sa bayad sa ospital, maaring kulang, hindi niya kayang bayaran lahat. Kaya dudulog siya sa MAIFIP. Bibigyan siya ng MAIFIP. In other words, pondo ng Dumami. patronage politics ang gusto ng mga politiko. Simple Yes. lang naman 'yun di ba? At the end of the day, Pinadami yun nila. 'yun. Pinadami, hindi lang mahirap, pati yung konting middle class, Yes. kasama na ngayon doon sa pwedeng bigyan ng patronage. So ang dapat pala ang advocacy, isa sa mga major advocacies natin na nasa advocacy, hindi lang yung 60 billion, kundi alisin itong MAIFIP at idiretso na sa universal healthcare. Tama Yes, ba yun? Yes, kasi pagka universal healthcare sa sistema ng PhilHealth, hindi mo kailangan ng guarantee letter. Correct. Diretso ka kasi meron ka ng Diretso PhilHealth ka sa card. hospital. Yun na yun May PhilHealth karapatan card ka. na. Oo. Yes. Oo. Okay. Now, Kasi Doc, nandiyan pa rin hospital detention Doon nahihirapan ng mga pasyente, lumalaking gastos pag wala yung mga ganyang PhilHealth na sana may ilagay na yung maipit sa PhilHealth. okay. Pero Doc, Yes, actually hindi na kung lumaki ang benepisyo ng PhilHealth, baka hindi na kailangan ng hindi na magkakaroon ng hospital detention dahil Oo. magiging mas affordable. Yun yung Yes. sinabi ng Supreme Court last December. Ang PhilHealth, isang malaking trabaho niya sa under universal healthcare, gawing mas affordable ang Okay. health services. okay. Mm. Pero sir, Napipigilan siya pagka hindi mo siya binibigyan ng tamang pondo, napipigilan ang PhilHealth sa paggawa nun. pero sir, in fairness din naman sa executive, sinabi din ng Supreme Court ng 4 na justice sa Supreme Court na bagamat may violation yung ginawa ni ng executive department, hindi naman mabiblame si Recto at si Ledesma because they're just acting on the law of the Congress, di ba? I mean, just to be fair in the account of the story. Kaya apat na justices po ng Supreme Court yung nagsabi na may violation ng gobyerno pero kinwalify ni Supreme Court na walang ill intention o ill motive si Ledesma at si Recto at iba pang mga kasama dun sa pagta-transfer na yon. Tama po ba yon, sir? Ganito ang naging ang ponente kasi ang nagsulat ng desisyon, si Justice Lazaro. At nilagay niya very clear na ang ginawa ng gobyerno ay paglabag sa karapatang pantao sa pangkalusugang karapatang pantao ng Pilipino. So ang sinabi lang niya, ang patakaran ay paglabag sa health human rights ng Pilipino. Hindi siya nagsabi kung sino may kasalanan. Kasi hindi raw yung tinanong sa kanila. Sabi niya. Yun ang sabi ni Justice Lazaro. Basta yung patakaran ay mali at labag sa human rights. Pero Health human rights. Kaya tuwing may usapan sa Kongreso ng budget, dapat isipin ng mga congressman at senador, ito ay ba potential na paglabag sa health human rights ng Pilipino kung hindi ko binibigay ang kailangan sa universal healthcare ng indirect contributor. at ito rin yung dahilan nga kaya tayo sa advocacy sector ay naglalabas ng ganitong mga anticipatory information sa ating mga beneficiaries para kumbaga parang sumama sila na tawagin ang atensyon ng gobyerno, huwag nyo na uulitin. Ito na naman kayo, kukunin nyo na naman. Di ba? Gusto ko rin nakita, Ronel and Art, dun sa second slide ko, anong epekto ng ganitong patakaran? So, very briefly, kasi pagkatapos ito, Doc, gusto ko yung proposal mo na kahit daw 30-30 ito kasi for the sector, medyo technical. But anyway, say, go ahead. You have 2 minutes for that. Please, go ahead.
Doon sa second slide, pwede mo Ah. pakita yun. Oh, second slide, JM, tayo. Ah. Ito, Yan. tumaas ang gastusin sa kalusugan ng pinakamahirap by 17% Mm-mm. mula 2023 hanggang 2025. Mm. Sa kabilang banda, yung mas may kaya, bumabayang gastusin sa kalusugan. Ano ibig sabihin yan? Yung benepisyo sa PhilHealth hindi pumupunta sa pinakamahirap. Yung tinatawag na first quintile. Makita nyo, tumaas ang gastos from 16 billion to 20 billion. Ang mahirap ang nagbabayad sa kanyang sariling gastusin pangkalusugan. Sunod na slide, Mm. makikita mo, pakipunta sa sunod. Ang poorest, ang suportang nakukuha niya mula sa mga pondo katulad ng MAIFIP at ibaba ay hanggang 10,000 lamang. Yung mga sumusunod na baitang, 22,000, 25,000, mas malaki ang nakukuha na discretionary health fund katulad ng MAIFIP. So ang MAIFIP ay napupunta sa mas may kaya. Hindi Ibig sa sabihin depende kung sinong kaibigan na nagbibigay. Siyempre, remember, nung nagsimula tayo, sino yung walang boses? Sino yung may boses? Ang Malapit walang sa boses kusina. ang pinakamahirap. Ang pinakamahina sa ating lipunan, yung mga taong may kapansanan, mga senior citizen. So silang walang boses, ang pinakamaliit ang nakukuha. Hindi nila nakukuha yung karapat-dapat. Sunod na slide. Doc, before the susunod na slide, no, sa inyong pag-aaral, pareho naman si mayaman at mahirap na gumagaling na tinulungan ng PhilHealth. Tama po? Natutulungan ng PhilHealth, Natutulungan, pero yes sir. Apo. mas maliit ang nakukuhang tulong nung mas mahirap. O, hindi pare-pareho po ang package rate, sabi po ninyo. Ganito yan eh. Sige Yung- pa. Kasi makukuha mo ang full benefit ng PhilHealth Ah. kung nasa mataas na hospital ka. Ang mahirap hindi pupunta sa mataas na level ng hospital dahil sa social cost. No, dahil malaki ang gastusin niya para pumunta ng hospital. Madalas, katulad nung isang slide na papakita ko, mga Sige third po. slide, Third slide daw, JM. Oo. yung mahirap ay hindi na nagpapatingin. Sunod na slide. At sunod na slide. Mm-mm. Isa pa, sorry. Ito. Sige lang po. Yan. Ay, di pa. Isa pang slide, hindi nawala yan. Ito. Makikita mo rito, ang pinakamahirap, Mm-mm. ang average na nakukuha yan, mga 9,000 to 10,000. Mm-mm. Pero may mga Pilipinong mahirap na 308,000 noong 2022 na lalong humirap ng utang. Nagkaroon ng utang. Kasi malaking out of pocket. Oh. Yes. Yung mga may kaya, of course, hindi ganun karami yung nagkaganon. Sila ang pinaka-apektado. At isa pa, 770,000 na poorest ang hindi na nagpunta ng ospital o hindi na nagpunta sa klinika. Tiniis na lang ang sakit nila. No? Hanggang At sa ang mamatay. Susunod na poor, 660. Yung pinakamahirap talaga, tinitiis na lang ang sakit. Yeah. Dahil Kasi- sa kahirapan yan. At kakulangan pa na ibang pangangailangan. Oo. Tama Totoo yun. po No? yan, Doc. Nangyari po Yes, sa amin Art. yan sa amin sa barangay. Mayroon siyang cancer sa breast. Oo. Hindi na po nagpagamot hanggang sa mamatay na lang siya. Namaga talaga ng maga yung breast niya. Yes. Hanggang sa mamatay dahil wala siyang pera. Yan, ganun. On the other hand, doctor, meron din namang kwento na kahit ang hirap nila, but yung pamilya ginawa yung lahat, nilapitan ng kung sino man hanggang sa gumaling din yung kanilang pasyente. So in other words, Yeah, no, may responsibility rin eh. May responsibility din sa mahirap. Pero tama kayo na kung mas malawak-lawak yung kumot ng gobyerno para i-accommodate si indirect, baka kukonti yung ganong nangyari sa Calamba at itong nangyari dito sa isang ospital sa Kalunsuran. Ano, Doc? Yes, tama ka. Hindi dapat, kasi antimano pa lang ayaw na magpunta ng ospital ng mahirap eh. Dahil sa economic barrier. Dahil ang taga Quezon din ako eh. Sa may Nakar. Ang sinasabi ng mga magsasaka dun sa akin ay Correct. pag magpunta kami sa ospital sa Lucena ay isang kalabaw.
ang kailangan naming ibenta. Yan. That is why sabi ko, Nila, Oo. isa that is why sabi ko, Doc, that is why sabi ko sa PhilHealth, tumigil na kayo sa paglalagay ng advertisement dyan sa national government at national stations. Ang bigyan nyo ng pera ng inyong information budget, yung mga nasa rural community radios. Kasi doon nakikinig ang mga tao, hindi dito sa mga personalidad sa national government. So dapat 'yun para mas malapit ang commercial sa tao. At kayo po, yung gagaya ninyo, Doc, na talagang sincero at dedikadong nagtuturo sa mga mahihirap, kayo po ang dapat sinusuportahan ni Correct. PhilHealth Tama. para may paabot sa mga doon sa nangangailangan ng info. Tulad po kayo, nasa inklinasyon kayo. Audience natin karamihan mga may kapansanan. At kung ano po yung sinasapit ng yung kababayan, yun din po ang sinasapit ng mga taga Quezon ninyo at taga Bicol at taga Batangas na may hirap na may kapansanan. Ang hirap nilang kumuha ng serbisyong medikal. At may mga rehiyon pa, katulad ng Caraga, Correct. katulad ng Barm sa Mindanao, parehong sa Mindanao, wala silang ospital na maaasahan na nagbibigay ng mataas na healthcare, yung medical center. Oo. Nagpupunta pa sila sa Cebu o Davao o Cotabato or saan pa para makakuha ng ganung serbisyo. So, may kakulangan sa pag-invest sa mga health system, both ang DOH at local government. Hindi naman yung magagawa ng PhilHealth. Tama po yun. PhilHealth. Dahil Kaya, ang Doc, PhilHealth, magbabayad lang siya, pero kailangan available ang serbisyo. Kaya, Doc, ito pong nalalabing 5 minuto, yung inyong proposal na kung talagang excited itong executive department na ibigay yung 60 billion, 30-30 yun, sabi nyo 30 billion, gano'n, ano? At kung matutuloy yung ganyan, pakisama ninyo dun sa 30 billion ni indirect, yung mga karagdagan pang packages para sa persons with disabilities. Kasi ang dami pa hong kulang, Doc, na dapat sanang naisama sa persons with disabilities, lalo na po yung immediate access to medicine. Kasi ngayon po lalong pinahirap ni PhilHealth yung pagkuha ng gamot, ano po, pag hindi accredited hahanap pa si persons with disability accredited. So yun po, sana maisama. Yes, ganito ang problema natin. Ang 33 million na direct contributor, ang average na premium na binabayad nila 6,200 kada taon. Oo. Yung mula kasi ang pinaka-floor, ang pinakamababang bayad ng direct ay 6,000. Oo. Ang pinakamataas ay 60,000. Pero ang average 6,200. So yung 33 million nagko-contribute ng ganong kalaking pondo. Opo. Yung indirect na 36 million na kasama na siguro kayong lahat dito ay ang binibigay direct contributor ako. okay, good. Magyayabang. Direct contributor ako. Ewan ko si Art, baka-retired na si Art. Retarded na ho yan. Retired na rin. Dati Pero din direct lifetime contributor. member ako ng PhilHealth dahil Pero ganito ang punto ko. Apo. Ang gobyerno mula nung 2023 hindi binibigay yung buong premium sa indirect. Ang kailangang premium ng indirect ay dapat kapantay nung pinakamababang premium ng direct. At anong pinakamababa ng direct? 6,000. So dapat yung indirect nabibigyan din ng premium na minimum na 6,000. Ang problema, ang binigay lang ng gobyerno ngayong taon ay 1,900 pesos na premium. Ha? Saan nga kukunin, Doc? Hindi, yun ang binigay, 69 yun ang binigay, million. Andun na yan, sa budget na yan. Yes Pero, po. Yes. ang proposal ni Recto, ni ES Recto, ay yung buong buo, yung direct, gagamitin yon ng direct member. Lahat ng contribution nila. May iwan sa indirect member kung ano yung binigay ng gobyerno na 1,900. Yung kabila, 6,200. So may pondo pa siya. Pero yung indirect ngayon, ubos na yung pera. So
bahala na sa humanap ng pera niyang iba, if ever. Yes. Oh, So, pero, ang pero, solusyon ko ay simple ang lang. solusyon, oh. Ibigay yung minimum na premium ng indirect, which is 6,000 pesos per year. So, ang taong may kapansanan, 6,000. Senior citizen, hindi lifetime member, 6,000. Yung national household targeting system at yung mga poor na hindi rehistrado, 6,000. Siya ang pinakamababang premium sa PhilHealth. Ibigay lang sa kanila ito. Ito naman ay hinihingi ng PhilHealth taon-taon. At ang isa sa pwedeng pagkunan yung sinasabi niyong 60 billion. Medyo, oo. Ah. Actually, I'm sure, Oo. gagamitin ng PhilHealth yun ngayon para Oo. mapunuan yung kulang, di ba? Okay. 69 billion lang binigay ng gobyerno. So, yung 60 billion malamang kukunin nila at gagamitin na nila. Pero meron pa tayong buwan. Kulang na yung 60 billion pa lang para mapunuan itong itong deficit. So ngayong taon, mahigit 100 billion ang magiging deficit ng PhilHealth. Laki, no? Mauubos ang kanilang reserba at may crisis sila actually. Magkakaroon sila ng crisis hanggang katapusan ng taon. Pero hindi ba pwede humingi sila ng tulong sa National Treasury? Yes, kaya ang balak yata ng PhilHealth, Oo. pagharap nila sa Kongreso, ihingi sila ng 400 billion next year, 500 billion sa sunod na taon at mas mataas pa sa darating na taon. Ganong kalaki kasi ang investment na kailangan natin. Ay, pero tayo, sir, ho, sa advocacy tayo, kasama ko dyan, itulak Yung natin na 6,000 minimum, ibigay Oo. lang yung 6,000. 6,000 minimum at pangalawa, bawasan yung project budget doon sa maipit para hindi na iipit nga. yung mahihirap. Yes, Correct. actually yun ang source. Yun ang Oo. isang source. Yung maipit na yan, Patricio. dapat alisin na yan at idiretso na talaga sa PhilHealth. Tulad ng sinasabi ni Senator Lacson at ni Risa Hontiveros, di ba? At ngayon ni Senate President Win Gatchalian. Ewan ko ngayon kung yung pa rin ang awitin niya, that Senate Actually, President na may siya. tanong kanina ako nakita kung Oo. meron pa rin pag guarantee letter ngayon. Sa totoo Meron pa lang, rin. Meron pa rin. Meron pa rin. pa. Nakikialam pa rin ang politiko. Hanggang Eh, ngayon. gumaya na nga si DSWD sa guarantee letter. Tinamaan sila na magaling. Oo. Anyway, Ang Doc, ayuda na yan ay nagiging patronage politics. Doc, dahil naubos na po tayo ng oras, ang utang na loob po namin sa inyo ngayong hapon. Okay. At ito na lang po yung tanong kong huli. Ano ho ang gusto nyong gawin ng sektor namin, sektor na may kapansanan, para lumakas ang boses Yung- nitong advokasiyang ito? Go ahead po. Yung huling slide na gusto kong pakita, yung Apo. panawagan sa ay yung huling slide na lang. Una, tamang Yung last slide Yung last, pa. ito. Miss Yung Beautiful. pagpapatupad Yan. ng universal healthcare batay sa primary healthcare. Ibig sabihin, bottoms up ang approach. Okay. Simulan natin sa pag-improve sa Ah. clinic level kasi doon naman nagpupunta ang karamihan eh. 60%, 70% na nagkakasakit sa klinika muna nagpupunta. Dapat hindi dumediretso sa ospital, punong-puno na ang ospital. So doon dapat magsimula. Pwede ba Doc, sa halip na klinika, kasi ang alam ngayon ng mga tao, barangay health center, pwede bang isali din yun? Klinika problema lang or doon, barangay walang health doktor center. doon. Oh. Walang Hindi. doktor doon. Lalagyan ni LGU, sir. Ay, there are Dapat 42,000 ba may programa ang barangays. DOH? Na ano? No, merong programa Ano programa? ang DOH ng Doctors to the Barrio program. Eh, wala kang- Yun. Baryo lang ang naiwan, wala naman doktor. Ang kailangan mas maraming doktor sa mga Tama. syudad at munisipyo. Yeah. Kasabay nun, hindi lang yung serbisyo ng doktor, nurse at midwife, pero may gamot. May Yan. serbisyong Marami pang-laboratorio sa bawat bayan na yun ang para sa indirect contributor. Yan ay trabaho ng local government. Oh.
Hindi Kaya yan nga, trabaho ng PhilHealth. alam nyo, Pagtulungan yan. Alam nyo, Doc, sa totoo lang po, sa buong Pilipinas ngayon, masasabi ko 70% ngayon ng lahat ng barangay sa Pilipinas, may mga patrols, yung barangay patrols, kung ano-anong tawag Okay. nila dyan. Kaya dapat ang gawin dyan, proper coordination and maximizing those resources para mapagsilbihan yung mga nangangailangan. No? Yun lang ang gagawin naman, hindi yung pag hinihiram ng ordinaryong tao kay kapitan, wala kasi sira. Pero pag pupunta sa sabungan, sa kasal, may sasakyan. Yun ang dapat. Mobility yun ang ng dapat. mga senior citizen, taong may kapansanan. Yes po, Dapat correct. may ganong suporta ang local government. Doctor, in as Tapos ang much, minimum, please go ahead. minimum Please na go ahead. 6,000 premium para sa 36 million. Yan lang sagutin nila. Happy na tayo. Yes. At Happy na tigilan ang proposal katulad ng ginagawa ni ES Recto na dagdagan ang benepisyong pagkalusugan para sa iilan lang. Buti na lang buti na lang si S Recto hindi miyembro ng board. Lalo ka nang magagalit pag member ng board si S Recto. Anyway, Doc, nakuha po Patuloy namin. na pondohan ang universal health. Yeah. Ganun Basta wag na ibaba sa 6,000. Yes, yun Wag dapat. na ibaba, yun na lang. Oo. Kongreso, 6,000. Bahala sila. Kung anong gusto nilang gawin sa direct, bahala sila. Basta wag ibaba sa 6,000. Sana ang ibigay sa Indirect. parehong direct at indirect. Tama? Yeah. Yes, minimum dapat yan. Yan ang Minimum core dapat review yun. Okay, para sabi ni sa Direk, lahat ng Pilipino. Ina, hindi na daw kami dapat lalagpas ng 3 minuto. Pero Doc, maraming salamat Yes. po sa inyo. Maraming salamat din sa inyo. It's a pleasure, Doc. Kumbaga ay sa talamitam na ito, Doc. Ang dami mong gagawin pero pinili mo magpunta rito sa amin. Correct. Thank you very much, Doc. Thank you. Your final word sa ating mga may kapansanan po, you address solely to the sector. Sabi namin, meron kaming 5 milyong membro. Ayan, ha? So, i-address po niyo yun na nakikinig po sa atin sa forum na ito ngayong hapon. Dr. JP, go ahead, sir. Yes, ang ating mga taong may kapansanan ay sila ang pinaka-neglected to some extent ng ating health system. Pangunahin dahil hindi nakakarating ang serbisyo sa kanila or hindi sila makapunta sa serbisyo. Kaya dapat mas malaki ang pagtingin ng gobyerno sa pangangailangan pangkalusugan ng lahat ng may kapansanan. At alam ko, Ronel at Art, hindi lang 5 million ang taong may kapansanan. Mas marami pa yan. No? 15 Na million hindi lang sa buong mundo. nasa census natin sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. So, Tama dapat po kayo doon. Tama kayo. Priority Ano po pa kasi lang. sa PSA, ang andon ay 8.7% of the total population ng Pilipinas. 8.7. So mga halos Yes. 10 million na yan. Yes po. Okay, so talagang Malaki ang kinakailangan. bilang, malaki dapat serbisyo. Okay, thank you very much, Doctor. And please include more packages ZMorph packages for persons with disabilities. Kasi yun po ang hinahanap at saka access, doc access. Paramihin po kaya po ang kampanya namin ngayon sa Batangas, sa Laguna, lahat ng may kapansanan dapat enroll dyan sa yakap. Kasi yan ang number one link to access. No? Medyo hindi pa rin masyadong mapino, pero talagang talagang bakit ba nga hindi magka-connect agad? Kadali naman, pare-pareho naman kayo nasa health sector. Ano nga bang hadlang dyan? Bakit laging may tension yung ganyang serbisyo? Dapat coordinated kayo properly. Nasaan ba yung problema sa public health? Nasa DOH o nasa practitioners? Anyway, Sana magtulungan lahat. yun. Opo, yun po yung iiwan namin tanong sa inyo. Basta yung hapon nakasumpong tayo ng isang grupo, ng isang tao na sinserong humanap ng solusyon para dito sa problema natin, para mas mag-improve yung kalagayan, mahirap ng kalagayan ng indirect beneficiaries po, na sana naman minimum of 6,000 ay maibigay po sa pag-aaral po ng grupo ni Doc at ng Social Watch Philippines at dito po sa amin sa Inklusyon, hindi na dapat bababa doon sa 6,000. Yun ang pagsikapan na maabot ng pamahalaan na may tungkulin
na magbigay ng tamang proteksyong pangkalusugan sa kanyang mamamayan, lalo na doon sa walang kaya. Amen? Amen! Oh. Okay. Thank you very much po. Salamat sa inyong lahat. Wala na po kaming oras. Galit na po si Direk at Doctor, thank you. Endless Thank you, thanks Doc. sa Maraming iyong salamat, Art. oras. Maraming salamat, Ronel. Ito po si DJ Ronnie sa ngalan po ni Artlet Team at ni Dr. JP nagsasabing inklusyon, inklunasyon, now na! We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.